Hello po mga tugang, mga manoy, mga manay. Ako po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O nganyan, pag-ururunan ta, mga tugang itong mga nainis sa naging aksyon ng mga salaulang senador. Nang tawag mga kababayan ni Father Flavi Villanueva, yung paring tumutulong doon sa mga na-EJK ng previous administration, remember? 18 mga hudas sa balasubas daw. Yung mga senador, mga kababayan na bumoto para i-send to sender, ni-remand yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Kaya si Tito Sen mga kababayan na malamang siya yung maging susunod na Senate President. Depende kasi may majority na suporta ngayon sa 19th Congress. Pero hindi siya nakasiguro sa 20th Congress itong si Kilay. Sabi ni Tito Sen, maya naman na niya kayo. Daling sabi. Tingin niya dito sa mga hudas na senador, mga walang iya, sa bagay, hudas nga eh. Yan ang sabi po, mga kababayan ni Tito Sen. Yan o. Maya naman kayo. Soto says, Senator should follow rules in Duterte impeachment trial. Sinalaula na, mga kababayan ng mga hudas na senador, yung mismong impeachment rules nila, ang mas malala, binaboy pa nila yung ating konstitusyon. Kaya hindi po manahimik yung ating mga constitutional experts. Talagang kinukuyog ngayon po ang Senado kasi binaboy nila yung konstitusyon, binaboy pa nila yung institusyon ng Senado. Mga baboy nga eh. You see? Sabi ni Tito Sen, ito at yung mga senador should follow rules in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Mas matino pa itong si Tito Sen at bright. Kasi sabi po ni Tito Sen, hindi niya pwede na masupreme pa sa konstitusyon ang plenaryo ng Senado. Masupreme niya ang konstitusyon kaysa sa plenaryo ng Senado. Taliwas sa mga sinasabi po, mga kababayan ni Chis Escudero, lumalabas, mas matalino pa, mas nakakaintindi pa sa batas ang hindi abogado. Ang sinundan ni Chis Escudero, mga kababayan, yung motion ni Bato de la Rosa kasi daw, sabi ni Bato, guided daw siya ng Holy Spirit. Mas kapanipaniwala, mga kababayan, na guided siya ng evil spirit sa kanang ng presidente ng impyerno, but never po ng Holy Spirit. Baka espiritu ni Kibuloy ang nag-guide sa kanya. Never na maniwala tayo na guided siya ng Holy Spirit. Saan ka nakakita, mga kababayan, na guided ka ng Holy Spirit tapos pinagtatanggol mo yung gusto maging presidente ng impyerno? Di ba? Napakalinaw, mga kababayan. Sabi po ni Tito Sen, ito ang mga senador na umuupo bilang mga huwes ng impeachment court. Dapat hindi niya sila nag-introduce ng motions. Ikaw ang nag-impeach. Ikaw yung nag-impeachment court, sabi niya. Walang motion na entertain galing sa isang judge. Judge ka eh. Ang itsura mo doon, you are acting as a counsel for either the defense or the prosecution. Yun nga ang ginawa, mga kababayan, ng 18 mga hudas na senador. At tinayaan nyo ng bright na Senate President na si Chis Escudero. Abogado siya. Inayaan niyang magmosyon na ganon. Hindi niya in-out of order yung motion ni Bato de la Rosa pagkatapos ni Bongo na gustong ipadismiss, mga kababayan, yung impeachment case laban kay Sara. Nag-actong defense counsel, mga kababayan. Ang dapat na nagmosyon noon, defense counsel ni Sara. Kaya lang, wala pa man pong impeachment trial na nangyayari. Ang nasa kalendar nila sana, yung pagbasa ng articles of impeachment after sila na manumpa bilang mga senator judges. Ang nangyari, mga kababayan, matapos tiningi-tingi muna. Una nagsumpa, nung Monday, si Chis Escudero muna. Sunod, yung mga senator judges. Yun pala, uupo, the following day na yon, Tuesday. Baga Wednesday, yun pala, mga kababayan, ang gagawin nila. Matapos manumpa, aaktong defense panel ni Sara. Hinayaan yun.
mga kababayan ng Chis Escudero. Tama itong si Tito Sen, hindi man abogado si Tito Sen, pero nakakaintindi ng prosedimento. Kita ninyo mga kababayan pag nadikit ka sa mga Duterte, nalulusaw yung yung brain cells. Ganon mga kababayan yung epekto pag nadikit ka sa mga kultong sa mga kulto. Sabi ni Tito Sen, ito ang mga senador should refrain from filing motions to maintain neutrality and impartiality. Ang procedure namin noong araw sa impeachment court, ang pwede lang mga senator judges, they can ask questions for clarification. He also disagreed with the Senate's move to question the constitutionality of Duterte's impeachment, saying na ipresenta na ba ng mga prosecutors yung articles of impeachment para masabi ninyong may infirmities? Hindi ba man ipresenta po? Hindi ba nga nababasa yung articles of impeachment? Pero question na ni Bato yung infirmities. Kung baga may infirmities, yung articles of impeachment, hindi yung trabaho ni Bato bilang senator judge. Trabaho yon na questionin ng defense lawyer ni Sara Duterte. Si Bato na hindi man abogado, siya na yung nag-defense lawyer. Kasi daw, guided siya ng Holy Spirit. Ganun katindi, mga kababayan. Kung paano binaboy nitong 18 Judas na senador. Sabi ni Father Flavio Villanueva yan, Judas balasubasan niya. You see, binaboy nito yung Senado mismo at yung ating konstitusyon. Ganun katindi ito. Kaya sabi ni Tito Sen, maya naman na niya kayo. Wala nang iya, sabi ni mga walang iya, sabi ni Laila de Lima. Ano niya ito? Korte o kulto? You see? Kaya sabi ni Tito Sen, sa 20th Congress niya, pipilitin natin na sumunod ang lahat sa rules and procedures. For example, pinapanood ko sila kung sino-sinong nagtataas ng kamay. Nire-recognize naman ng Senate President. Hindi ganon. Yung majority leader ang nagsasabi kung sinong i-recognize. Kaya nga majority floor leader yun eh. Doon sa mga hindi sumusunod sa rules, sa parliamentary procedures ng Senado ngayon, maya naman kayo. Gusto kasi nila, mga kababayan, i-railroad pati yung procedure. Binayolate nila kasi gusto nilang i-dismiss sana. Hindi man sila nagtagumpay. Kaya sabi po ng prosecution panel sa press con kahapon, tuloy-tuloy na niya ito. Tuloy-tuloy na. House prosecution team says BP Sara impeachment trial cannot be stopped anymore. Kaya kung akala ng mga Duterte senators po na balasubas, nanalo sila sa Fantastic Five, hindi po sila nanalo. Hindi nila na ipadismiss mga kababayan. Kumbaga, niremand, pero sinagot na po ng Congress, nag-certify na sila. Mamaya ibigay ko sa inyo po yung naging actions ng Congress, saka pati yung statement ni Speaker Martin Romualdez. Ito yung press con ang prosecution panel kahapon. Sabi dito sa balita, the 11-person House prosecution panel believes that there is now no stopping the Senate impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So kahit po mga kababayan, nagtulong-tulong yung mga hudas na senador na gusto sanang ipadismiss, hindi man po nila nagawa. Panalo pa rin yung Fantastic Five mga kababayan sa kanilang pagtatanggol sa bayan. Sabi po ni Batangas 2nd District Representative Gerville Jinky Beatrix Luistro, apparently the jurisdiction over the person of the respondent has been acquired already, referring to Sara Duterte. She has a period of 10 days to answer. That is non-extendable. And we hope that all issues which are being raised in the impeachment court will be tackled as well. It only shows na tuloy ang impeachment trial. No one can stop this anymore because jurisdiction has been acquired already by the impeachment court over the person of the respondent, sabi po ni Jinky Luistro. Kaya kung akala nila, madidiskaril nila yung impeachment trial dahil niremand nila, binalik sa Congress yung impeachment complaint,
yung action ng Congress, mga kababayan, is to defer the receipt. Then, nagpadala sila ng clarification. Then, sinertify nila yung impeachment case. Ito yung inadapt na resolution, mga kababayan, kahapon. Agad-agad pinasa nila. House Resolution 2346, introduced by Representatives Dong Gonzales Jr., David J.J. Suarez, and Manuel Jose Manix Dalipe. A resolution certifying that the impeachment proceedings initiated on February 5, 2025 against the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte, fully complied with the Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution, including the circumstances on the filing of the first 3 impeachment complaints. Sabi dyan, whereas the Constitution provides no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, whereas pursuant to the exclusive authority vested in the House of Representatives to initiate all cases of impeachment under the Constitution, an impeachment complaint endorsed and verified but by at least 1/3 of its membership has the presumption of legality. Whereas the House of Representatives affirms that the initiation of the impeachment proceedings against the Vice President on February 5, 2025 was conducted in full compliance with the Constitution, the rules of procedures in impeachment proceedings of the House of Representatives, and applicable jurisprudence. Ayan po, pirmado nila. Sabi nga po ng ating mga congressmen, hindi man kailangan i-remand nila. Kung kini-question nila yung infirmities, unang-una, di man dapat sila yung nag-initiate nun, nag-question. Ang dapat nag-question nun, mga kababayan, yung defense. Naging defense panel na po, yung si Bato, si Bongo, si Alan Peter Cayetano. Pagkatapos, si Villanueva, kunwari, wala siyang kinakampihan. Pagdating sa butuan, kasama pala sa 18 mga udas. Nagdrama pa, mga kababayan, si Villanueva. Pati si Alan Peter Cayetano, kasama pala sa mga udas balasubas. Sabi ni Father Flavi Villanueva sa rally kahapon. You see? Kaya sabi po ni incoming Senator Ping Lacson, di ko anya ma-imagine a judge presiding over a case being the one to move to dismiss it. It is not. Isn't it funny to hear a judge moving to dismiss a case he himself is trying? You are sitting as a senator judge, but you already have prejudgment. You have not seen the evidence yet, but you already form a judgment and move to dismiss the case. Ganon katindi, mga kababayan, ang ginawa ng mga senador. Pinaiya nila yung kanilang sarili. Pinalaula mismo nila yung kanilang sariling institusyon. The Senate as an institution. Kaya sabi ni Ping Lacson, any move niya to dismiss the impeachment case against Vice President Sara Duterte should come from the defense panel, not from a senator judge. Underscoring the importance of impartiality in impeachment proceedings, I would like to believe that a motion to dismiss belongs to the defense panel. And where have you seen a judge moving to dismiss a case? Sabi po ni Lacson. He criticized Senator Bato de la Rosa's call to dismiss the case, noting it was made even before the Senate convened as an impeachment court. Lacson argued that such a move is improper, whether done before or after the Senate sits as a court. Ang katakataka, mga kababayan, abogado, brilliant lawyer po ang presiding officer na si Chis Escudero. Napakagaling na abogado, pero hinayaan niyang mangyari yon. Pinalusot niya ang mga ganong motion ni Bato de la Rosa. Ano nangyari sa brain cells ni kabayang Chis Escudero? Yan naging sinasabi natin. Naapektuhan ba yung utak ni Chis Escudero ng pagpakilay niya?
Nabara na ba ng kanyang pinalaking kilay yung kanyang mga brain cells? Hindi na nag-function mga kababayan. You see? So naging kahiya-iya mga kababayan, si Chis Escudero, pinaya niya mismo yung sarili niya, pati yung Senado. Ito si Ping Lacson, hindi man abogado, pero nakakaintindi. Ganon din mga kababayan si Tito Sen, hindi man abogado. Nakita na ninyo? Nawala sa katinoan si kabayang Chis Escudero. Ano na nangyari si Mo? Makasupog ka. Chis Escudero ng Sorsogon. Pasipag na Bicolano. Sabi ni Tito Sen, maya naman niya kayo ng mga senador. Dahil lang sa kakakampi ninyo kay Sara para sa 2028. Kaya baliktad yung sinasabi po ni Amy Marcos na namumulitika yung nagsusulong po nitong impeachment case laban kay Sara. Malinaw na ang namumulitika po kayo si Sara Duterte kasi nag-announce na eh. You see? Pero yung mga nagpo-post ng impeachment po, accountability, ang malinaw na intensyon. Kung ang itinuturo ninyo si pinsan ninyo, si Martin Romualdez, di man po pa nag-announce si Martin Romualdez. At karapatan niyang isupport ito. Bakit? Kailangang mapanagot ang dapat managot dahil po sa maling paggamit ng pondo ng gobyerno. At saka, isa siya sa pinagbantaan, di ba? Isa siya sa pinagbantaan ni Sara Duterte. Pinentan yung ating Pangulo, si First Lady, at saka si Martin Romualdez. Kaya karapatan niya na isupport itong impeachment. Kasi dapat hindi kinukonsinte ang ganyang uri ng pag-ugali. Imagine that. Pag hindi mo pinapanagot si Sara Duterte sa kanyang pagbabanta, we are normalizing violence in this country. So pwede na pala magbanta kahit sino man. But if kayo yung pagbantaan namin, na gano'n na uri ng pagbabanta ni Sara Duterte. Yun ang matitingala ng ating mga mamamayang Filipino, especially ng mga kabataan. Ang pinalampas ninyo itong klaseng uri ng tao, uri ng opisyal, hindi pa panagutin sa bigat ng kanyang mga kasalanang ginawa. You see? Gano'n mga kababayan. Yes, sabi dito ni nag-warning siya doon sa mga gustong i-block ang trial. Sabi niya, he also warned the efforts to block the trial could harm the Vice President by leaving the accusations unresolved in the public eye. Some of our countrymen would be thinking the Vice President is guilty because the trial did not push through. But if all pieces of evidence are presented in an impeachment trial, the public will witness the presentation of the evidence and draw their own conclusion on whether the Vice President is innocent or not. As potential senator judges, we also want to see the evidence. It is not enough. Sorry, we have to acquit. But if we see the evidence is strong, sorry to the respondent, but we have to convict. Yan ang bagay na maging senator judge. Impartial po. Magdidesisyon siya si Ping Lacson sa bigat, sa merito ng kaso, sa bigat ng mga ebidensya. Kung yung ebidensya not enough to convict, di acquittal yung boto niya. Ganun lang yan po. Pero dahil may efforts po to block, iisipin talaga po natin na napakabigat ng ebidensya na nagawa talagang lustayin. Ilostay talaga ni Sara. Ganun na siyempre isipin ng mga tao. Ibig sabihin, hindi niya kayang idepensahan yung paggastos ng milyon-milyong halaga ng confidential funds. Kaya may efforts na i-block na hindi na matuloy yung trial para siya, mga kababayan, makalusot sa pananagutan. Yun ang iisipin ng publiko. Mabuhay ka, Ping Lacson. Tama, binoto ko po ito. Si Ping Lacson, tama yung aking pagboto. Tama din yung hindi ko binoto si Tol Tolentino. Di ba? Tapos si Bong Revilla, hindi ko yan binoto. Pati si Pia Cayetano, hindi ko yan binoto. Sumama eh. Tama yung reading natin. Kung ano yung posisyon ng kanyang kapatid na si Alan Peter Cayetano na nag-opening prayer pa for guidance of the Holy Spirit, yun pala, spirit ni Kibuloy ang nag-guide sa kanila. Spirit ni Digong at ni Sara. You see, mga kababayan? Kaya tama po yung sa Bible. Hindi ko mo tumatawag na Lord, Lord daw. Kilala ni Lord. Baka hindi man yung totoong Lord. Baka drug Lord, gambling Lord, pugo Lord, drug Lord. Di ba? Ngayon nasusulat dito, Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the
one who does the will of my Father who is in heaven. Yun po. Yung mga nagpapanalangin dyan sa sa Congress at saka sa Senado na nagpapakilalang mga Kristiyano po, malamang mga fake Christians po yan. Di ba? Ang daming piki ngayon. Makikita ninyo ang totoo sa kanilang mga ginagawa. Gusto mong ipagtanggol yung gumawa ng masama, yung nagyabang, na drag me to hell anya. Pag ako anya napunta sa impyerno, ako pa rin yung presidente doon. Anong klase ka na Kristiyanong ipagtatanggol mo ang isang leader na ganyang ang pananaw sa buhay? Di ba? Ipagtatanggol mo ang isang leader na ini-imagine yung ulo ng ating Pangulong Bongbong na kanyang tatanggalin. Anong klaseng Kristiyano ka pag ganyan ka? Pagkatapos, no joke, nangontrata na daw siya na ang killer ng ating Pangulo ni Lisa Marcos at ni Martin Romualdez. Tapos kumampi ka doon. Tapos nagsabing ipapahukay niya ang bangkay ng tatay ng ating Pangulo at itatapon sa West Philippine Sea, which is a desecration of the dead. Tapos sabihin mo, Kristiyano ka? Yan ang tanong natin doon sa mga bashers ko na ako ang pinagdududahan na hindi Kristiyano daw ako. Tingnan muna ninyo yung sarili ninyo. Kung saan kayo naka-align. Kung sino yung pinagtatanggol ninyo. Pinagtatanggol ninyo yung mali. Yung mga masasama. Mga masasamang gawa. Ano kayo naging totoong Kristiyano? O diba? Tapos si Bato may nagyabang pa na guided daw siya kasi hindi siya abogado. Pero naipagtanggol niya daw kasi guided siya ng Holy Spirit. Anong Holy Spirit? Baka espiritu ni Kibuloy. Umiwalay na siguro yung espiritu ni Kibuloy, sumanib sa'yo. Di ba? Yung mga manifestations po ninyo, sanib yan. Hindi yan Holy Spirit. Kundi kinubkob kayo ng kampon ng... Di ba? Kaya sabi po niya, Attorney Lorna Kapunan, whimsical, despotic, arbitrary. Yung ginawa ng Senado, unconstitutional niya. Any betrayal of its duty as an impeachment court. Wala sa rason po. Kapritso nila at may pagkadiktador. Yan ang ibig sabihin ni Imagine, nagdesisyon sila sa sarili nila. Sila na yung judge, sila pa yung defense. Hindi dininig mo na kung ano yung side ng prosecutors. Kasi hindi pa nga nabasa po yung articles of impeachment, dinidismiss na. So that is the exact description po ni Attorney Kapunan. Whimsical, despotic, arbitrary. Mana kay Sara, mana kay Digong, ganun nga ng mga ugali niyan. Sila ang dapat masunod. Tingin nila they're above the law. Ayaw sumunod sa due process, mga kababayan. Gusto lahat shortcut. Basta sila tama. Kaya sabi po ni Kapunan, it is not a practical solution. It is an unconstitutional solution in an error. Error of judgment. Practicing lawyers would not just call that an error of judgment. It is whimsical, it is despotic, it is arbitrary. And it is not supported by any constitutional provision nor by their own Senate rules. Yung Constitution po sinalaula, pati yung rules nila hindi sinunod. Pakasumpa po na senator judge, binayulate nila yung pagiging judge. Tumayo, abogado ni Sara. Anong klaseng mga tao ito, mga kababayan? Kasusumpa mo pa lang, nag-take oath ka as senator judge. Pagkatapos, immediately, tumayo kang defense lawyer ni Sara Duterte. Anong klaseng mga tao ito? Sabi po ni Kapunan, yung pagbotoan niya ng Senado, undermined the principle of due process and preempted the very proceedings it was mandated to conduct. But there is no such animal as a dismissal. It is very clear in the Constitution and in the rules. It is a trial. A trial means presentation of evidence. Manilaw sa Constitution po. Trial shall forthwith proceed. Ang ginawa nila, dismissal, motion to dismiss, shall forthwith proceed. Butit hindi nagtagumpay kasi tumayo, mga kababayan, ang magiting na mga senador belonging to the Fantastic Five. The minority black
si Coco Pimentel, saka si Risa Ontiveros. Ngayon po, ang hero ngayon ng Senado, yung 5. Sila ngayon ang hero, mga bayani ng Senado at ng mamamayang Filipino. The Fantastic Five. Yung 18 po, mga hudas at balasubas ng Senado. Sabi ni Father Flavi Villanueva. You see? Trial niya will follow after the respondent dito, si Vice President Sara Duterte, ay binigyan ng pagkakataon to file her answer. Sabi po ni Kapunan, at yung nag-amend, lahat yan para silang nag-argue ng defense lawyers. Sa motion na remand, wala anyang remand sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa itong kabalintunaan, Mr. Presiding Officer, sabi po ni Ontiveros. Si Ontiveros di man abogado pero mas nakaintindi pa kaysa kay Chis Escudero na isang brilliant lawyer. Ano nangyari, Chis Escudero? Magkasupog so ginibo mo. Sa totoo lang, kinasusupog mi ika bilang isarong Bicolanong senador na abogado. Maintindihan pa namin kung halimbawa ang nagmosyon o ang presiding officer hindi abogado. Pero yung presiding officer abogado, brilliant lawyer pa na katulad po ninyo, pinalusod ninyo yung mga mosyon na ganon, yung mga mosyon ni Bato de la Rosa sa ni Bongo, talagang nakakasupog kabayang Chis Escudero sa isang tulad mo. Di ba? Para masave yung mo. Mas maganda siguro, huwag ka nang lumaban or mag-ambisyon pa na maging Senate President. Pahinga ka na muna. I-relinquish mo na yan kay Tito Sen. Kasi mas matino si Tito Sen kahit hindi abogado. And during the trial, impeachment trial, pwede naman na ang mag-preside isang Chief Justice. Yung Chief Justice na lang kasi apolitical, hindi palulusutin yung mga ganyang motion tulad ng ginawa ni Bato de la Rosa at nitong mga hudas na senador. Di ba? Tama itong analysis ni dating constitutionalist Christian Monsod, Attorney Christian Monsod. I think they are deliberately delaying the process and they're trying for means and ways in order to derail or stop the impeachment process. I think that's the agenda of the Senate. They forget that they are senators of the people. Parang dapat protektahan nila are the people and not the accused. And sabi ni Monsodo, is he our senator or the senator of Sara Duterte? Sa bagay, pinangangalanda kanila, proud sila na Duterte senators. Kaya nga sabi ko, dapat itong mga nagpayag na ng posisyon without trial, dapat ipa-inhibit. Kaya lang may mga sabi, paano na niya ang pagboto, kailangan na niya 16 to convict, to acquit 9 yata o 9 or 8. Kung mababawasan yung magpa-participate na mga senador as senator judges. Yun din ang dilema mga kababayan. Kaya siguro si prosecutor, House Panel Prosecutor, Defensor, ayaw din na mag-inhibit kahit alam nila itong mga senador tulad ni Bongo, tulad ni Bato de la Rosa, saka ni Amy Marcos, Robin Padilla, nagpahayag na ng mga stand nila talagang masyadong bias, displaying partiality. O ngayon, si Speaker Martin Romualdez salita na tungkol dito. Harap mismo ng Congress. Ito yung kanyang statement kahapon. Also today, I rise, not in defiance, but with resolve, guided by duty, grounded in principle. The decision of the Senate, sitting as an impeachment court, to return the articles of impeachment is deeply concerning. These articles were transmitted by the chamber in accordance with the Constitution and with the overwhelming support of 215 members who answered the people's call for accountability. Let me speak plainly, yet with utmost respect. The House of Representatives acted not out of haste, but with deliberate care. We followed the law
we honored our mandate, and above all, we stood for what the Filipino people deserve. Indeed, a government that answers to its citizens. The House is not only the voice of the people, it is a guardian of their trust. When allegations arise that threaten public confidence in our institutions, our duty is clear: to seek the truth, to uphold transparency, and to demand accountability without fear, without favor. This is not a political exercise. This is our constitutional duty. That is why we will continue to move forward respectfully but resolutely. We shall comply with the requirements of the impeachment court, not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Because in matters of truth and accountability, the House does not back down. We act not for ourselves, but for the nation, for every Filipino who hopes for clean, honest governance, for every citizen who still believes that public office is a public trust. Let history bear witness. The House of the people stood firm, not in opposition, but in conviction. In this House, we did not falter, we stood firm, because that is what the people deserve. At this juncture, let me recognize the House leadership team, our deputy speakers, our minority leaders, and all our committee chairs. You are the backbone of our Congress. You are the source of our productivity. Sa bawat tagumpay ng Kongreso, may mukha sa likod ng kamera. Ang pinuno ng mayorya at minorya at ang mga taga-pangulo ng mga komite na tahimik na nagsisilbi. To our House Secretariat, legislative staff, public affairs teams, maintenance crews, security personnel, and support units, you made these achievements possible. Yan ang leader po. Hindi mayabang, respectful, pero resolute sila sa pag-defend ng ating konstitusyon at saka sa pagsiguro ng accountability. Yan ang leader pong kailangan natin po na kinakagalit mismo ni Sara Duterte sa ni Amy Marcos. Ang tingin ko, nagsiselos kasi sila. Binabaliktad ni Amy Marcos. Sila yung gigil na gigil kasi madidiskaril yung plano nila sa 2028. Hindi man nila inayos yung kanilang trabaho. Naging salot sa ating lipunan, nanggulo sa ating administrasyon, imbis na tumulong. Di ba po, mga kababayan? Tapos inaakusa nila si Martin Romualdez na gusto daw siraan si Sara Duterte. Self-destruction po ang ginawa ni Sara. Kayo mismo lahat. Nag-self-destruct kayo. Kayo itong walang tigil sa panggugulo, pagbabanta. Si Martin Romualdez hindi man po nagsasalita. Paminsan lang po tulad nito. Paminsan lang siya magsalita. Tigil lang yung trabaho niya po. Lahat baliktad yung sinasabi nila. Pero sabi nga natin, matuwa pa rin tayo kasi tagumpay yung Fantastic Five. Sabi nga po ni former Supreme Court Justice Adolfo Asconia, the case is still alive. It has not been dismissed. Sabi ni Asconia, hindi maituturingan niyang ang konstitusyonal ang pagsauli ng Senado sa Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil nag-convene ang impeachment court. It is a mechanism unique but allowable for allowing the case
to cross over from the 19th Congress to the 20th Congress. What is important niya is that the impeachment court has been convened, that it has acquired jurisdiction over the case, that its jurisdiction continues even with this remand. The case is still alive. It has not been dismissed. It has not been terminated. Kaya tama yung sabi po ni House Prosecutor Luistro. Wala na niya makakapigil nito. Tuloy-tuloy na to. Panalo pa rin po yung Fantastic Five. Di ba po, mga kababayan? Ayos na ayos. Ang akala nila, naka-score sila. Hindi sila naka-score, mga kababayan. Yung mga Duterte senators. Hindi sila nagtagumpay na ipadismiss. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.